pa ang buhay ng Pilipino. Sa bawat laban, ikaw ang nauna. Tinig mo'y sigaw ng masa. Ngayon ikaw ay hinahatulan ng dayuhang walang alam. Sino ba ang nagmalasakit? Siya ngayon'y pinapahirap. Dinibdib ko yan. Wala akong agenda. Wala akong dinagdag na basta isang poste sa bahay ko. Wala akong bagong kotse. Hindi ako nakatikim ng Mercedes-Benz. Dinibdib ko talaga ang trabaho ko para sa bayan. Nung siya pa ang nakaupo, ramdam natin ang kaligtasan. Pagkat dahil sa kanya, ang krimen ay nabawasan. Mga adik inorasan at sila ay pinasuko. Sa bayan kong Pinas, siya ang tunay na may puso. Ngunit ngayong tapos na ang kanyang panunungkulan. Kung tratuhin ng gobyerno ay parang salot sa lipunan. Siya'y pinagkaisahan ng mga nakaupo. Sa laban mo kasama kaming mga ganito ba talaga ang batas sa Pilipinas? Sino pa yung nasa tama ay siya pa ang nakaposa? Kuti pa yung mga adik, meron kayong malasakit. E paano naman yung ginahas at pinatay ng adik? Sa gunanya nakasabi ang pagkamalapad silag. Mimbaso bang imatay no tagaw ang makagilag? Araw-araw may patayan na tila babaligsahan. At ang mga mahihirap ay lalo pang nahirapan. Duterte pa rin kahit na ano man ang mangyari. Duterte ang pinakamagaling na presidente. Sa laban mo Duterte, kakampi mo ang marami. Noon hanggang ngayon Duterte pa rin kami. Duterte pa rin kahit na ano man ang mangyari. Duterte ang pinakamagaling na presidente. Sa laban mo Duterte, kakampi mo ang marami. Noon hanggang ngayon Duterte pa rin kami. Pinakamagaling na naging presidente ng Pinas. Ngayon ay pinagtutulungan ng kampo ni Satanas. Mga walang ibang hangad kundi sa trono maupo. Para sa posisyon ay handa na makipagpuno. Nung kanyang panahon ay nabawasan ang sagabal. Ngayon ay bumalik kaginapo nagipagkamal. Bamat silak pangimatay langon ka namin balingan. Balik sa dating gawi, wala nang kinakatakutan. Ano na ang nangyari sa pinasigla ng bayan? Ang sukli ba ay kulungan sa kanyang pinaghirapan? Galit ba kayo pagkat siya'y masakit magsalita? O galit kayo kasi sa'yong maraming nagawa? Nakilala ang Pinas nung si Digong ang presidente. Di nyo kayang nakawin ang respeto, kay di nyo malulugo ang may bakal na kamay, ang tunay na mahal ng tao. Duterte pa rin kahit na ano man ang mangyari. Duterte ang pinakamagaling na presidente. Sa laban mo Duterte, kakampi mo ang marami. Noon hanggang ngayon Duterte pa rin kami. Duterte pa rin kahit na ano man ang mangyari. Duterte ang pinakamagaling na presidente. Sa laban mo Duterte, kakampi mo ang marami. Noon hanggang ngayon Duterte pa rin kami. Your concern is human rights. Mine is human lives. Mga kababayan, Pilipinas! Ang nais nila isika Duterte ang nadarama. Pilipinas muling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na mamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Set out on Mandala. Romex. Ang bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal. Muli kitang makita, Pilipinas, may pag-asa pa. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte
are here to fight for Filipinos. Yes. Is Filipino worth dying for? Yes, right? We are here. We are OFW. I think the government is not hearing our voice anymore. Yeah. Parang binabaliwala na lang tayo. And we have to look at in the view at in a wider perspective na nagbibigay tayo ng malaking remittances sa Pilipinas na nagbibigay ng magandang ekonomiya sa ating bansa. Pero parang nagkakaroon ng pagbabaliwala ng ating gobyerno. Napapansin nyo ba na parang sila yung nagkokontrol sa ating gobyerno na lahat? Wala nang karapatan, wala nang boses. Yung social media, yung mga vlogger, parang inaano na nila, parang wala nang karapatan mag-voice out ng kanilang opinion. We have freedom of expression. Diba? Nasa saligang batas yan. Number 1 yan. Yan ang napakataas. Ang ating freedom of expression. How to express our rights. How to vote on our due process. Meron tayong sovereignty na hindi binigay sa kay President or President Rodrigo Duterte. Ang ginawa nila, ibinigay nila sa ICC, which is a foreign country, na hindi nila pinahintulutang dumaan sa ating local na batas. Tama ba yun? Hindi. Parang ang hirap paniwalaan na bakit ganito ang nangyayari sa Pilipinas. Despite of the facts na gumagawa tayo ng paraan para ma-uplift ang ating economy sa Pilipinas, wala pa rin nangyayari. Just because of their selfishness, hindi nila inisip ang kapakanan ng tao sa Pilipinas. Dayuhan ng magpapasya kung sino ang bisala sa bawat sulok ng bayan. Pag-pray din mo natin yung mga nasa authority sa Pilipinas, lalong-lalo na ang ating mahal na si President Rodrigo Duterte. So we will pray for peace and order. We'll pray also for Marcos and Duterte, of course. We'll pray also for justice and truth, and the ICC, and peace and comfort of our President Duterte. Okay. 2 Corinthians 7:14, it says, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from them, and will forgive their sins, and will heal their land." At isang reason din kung bakit nandito tayo ngayon is dahil 80th birthday niya Bale ngayon doon natin. Advance kasi tayo ng 14 hours dito sa Canada. Sa Philippines. At ang nangyari is ang support natin sa kanya ang una is yung love natin sa kanya, yung respeto natin sa kanya, yung appreciation natin sa kanya sa ginawa niya, especially during his term, 6 years, fighting against the war on drugs, criminality at saka corruption, which is very evident. Nakikita naman sa ginawa nila ngayon ng administrasyon na political suppression, oppression at saka persecution. Halatang-halata na talagang kinakawawa yung mga Pilipino at saka yung bansa natin, Pilipinas. So ito lang is yung gagawin natin is in support, as we've always been supporting Tatay Digong,
VP Sara, yung future president natin, at saka yung Duterte Clan. At hopefully, favorable yung decision ng ICC at mapauwi na si Tatay Ligo. Amen. Amen. Tama. Maraming salamat. God bless the Philippines. Thank you. Siguro to, bakit binabarikadahan, sinisigawan ng dating pinunong bayan. Now, kami maninindigan, di kami papayag, di kami tatahimik sa aming bayan. Dugong Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao. Kami maninindigan, di kami papayag, di kami tatahimik sa aming bayan. Kami ang huhusga, hindi ang mga dayuhan. Kayong nagbenta ng bansa, humanda. Ang hustisya ay sa amin, hindi sa banyaga. Sa dugo't pawis, sa sipag at tapang, ang Pilipinas hindi papayag na alipin ng dayuhan. Sigaw ng Pilipino, ibalik sa Pilipinas si Duterte. Huhusga at hindi dayuhan. Sigaw ng Pilipino, ibalik sa Pilipinas si Duterte. Pilipino huhusga at hindi dayuhan. Kayong mga taksil, umapak ang ating watawat. Tinalin niyo ang bayan, pinakpan ang bibig. Pero ang sigaw ng bayan, hindi nyo mapapatid. Ibalik sa Pilipinas si Duterte. Hindi kami titikit, hindi kami luluhod. Sa bayang sinilangan kami patuloy na lalaban. Hawak kamay, isigaw ng malakas. Ibalik sa Pilipinas si Duterte. Sigaw ng Pilipino,